Arestado ang isang babaeng nagpapanggap na tauhan ng Bureau of Customs sa Maynila. Higit 1 milyong piso ang natangay ng suspect at mga kasabwat niya sa mga biktimang gustong makamura sa pagbili ng tractor head. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Nina Ongpauco. Sa tapat ng isang ospital sa Maynila, nadakip ng mga pulis ang 45 anyos na si Alice Geraldine. Isa siya sa 3 inareklamo dahil sa pagpapanggap na empleyado ng Bureau of Customs. Binubudol daw nila ang mga naghahanap ng murang tractor head online. Ang mga nabiktima nila, taga Ilocos Sur na lumuwas pa para sa umunoy bilihan sa port area. They pretend na taga-customs sila, mayroon silang link para makapagpalabas ng mga tractor head sa murang halaga at may mga ID rin naman pinapakita. Ito inaisento sa victim natin through their conversation sa social media. Aabot sa 1.2 million pesos ang natangay sa mga biktima ni na alias Geraldine. Hindi na ito nabawi. Patuloy pang tinutugis ang 2 kasabwat ni alias Geraldine. Nakakulong na siya sa Manila Police District at tumangging magbigay ng pahayag. Maaari siya makapagpiyansa ng 40,000 para sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code o estapa. Kita sa CCTV ang isang 14 anyos na lalaki naglalakad sa kalsada sa barangay Matimbo, Malolos, Bulacan. Madaling araw noong August 3, nakasunod sa kanya ang isang nakaputing lalaki na nakabonet. Nilingon siya ng binatilyo. Nang muling itong tumalikod, sunod-sunod na siyang pinigyan ng kaliwat kalang suntok ng lalaki. Nakatayo ang binatilyo kaya nakatakbo palayo. Ang suspect na pag-alamang 17 anyos lang at may asero pa raw sa kamao. Nakursunodahan lang daw nila ang biktima. Ang dinadahilan po nung suspect, bakit daw po nila nabugbog, ay masama daw po ang tingin nung biktima doon sa babae na kasama nila. Ang masaklap, napag-utusan lang ang biktima na bumili sa tindahan. Dayo lang sila sa lugar pero may reunion ang kanilang pamilya sa isang resort noon. Nangako raw ang pamilya ng suspect na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima. Pero desidido ang kampo ng binatilyo na kasuhan ang nambubog sa kanya. Para sa 1PH, Nina Ongpauco, News 5.